Pwede nga lang pumatay ng tao, matagal na ang pumatay ng tao. Wag, bawal yun. Ito lang, kaya nga eh. Tatapon na daw sa West Matagal ko lang ginawa. Tatapon na sa West Baka ginilitan ko na rin siya ng leeg, baka nauna pa ako ng gilit ng leeg niya. Ang mga loyalista, hindi ganun mag-isip, hindi gaya ng mga didishit. Oh, look at that. Hindi ka mag-isip to. Look at your words. Have you watched your words? Ha? Ha? Tangang matanda. Hindi daw ganyan mag-isip, pero yung mga bunganga nyo, parang mga tae talaga, mga kadonatics. Kayin sa aray, patunayan mo. Sige nga, gawin mo. Baka ikaw nilibing namin ng buhay. Nag-viral ngayon, mga kadonatics, ang mga matandang tanga, loyalista nga, at tumandang paurong mga kadonatics. Nag-viral ang kanilang video patungkol kay Inday Sara Duterte, mga kadonatics. Ay talagang naman, ha? Before anything else, basahin lang muna natin tong palitan ng mensahe ni na Lito Lapid at Pia Cayetano. At ang sabi niya ni Pia Cayetano, today lang mga kadonatics, gusto ko lang magpasalamat kay Senator Lito Lapid na kahit na magkaiba na tayo ng partido, majority or minority, buwan-buwan nagpapadala pa rin siya sa akin ng Maha Blanca at Suman. Maraming salamat po. Oh! May ligawang bang nangyayari? I did not know this, mga kadonatics, na ganyan pala ka-sweet itong si Lito Lapid. At ang sabi niya dito, okay, gusto ko po kasi na malaman mo na mahal kita. Ewan ko din si Lito Lapid. Well, anyway, today lang, mga kadonatics, sinabi niya na mananatili siya sa minority, and I respect his decision for that. Subukan niya, baka siya ang unang ilibing. Oh, libing doon nila si Inday Sara Duterte, mga kadonatics. Paano mo rin yung tumboy na... Gusto ko pina-accept na pangalawang pangulo siya. Siya ang bangag. Inutil. Useless. See, inutil daw si Inday Sara Duterte, bangag, useless. Look at those faces, mga kadonatics, ang nagsabing inutil. Kaganda ni Inday Sara Duterte compared to this. Abot na lang talaga. Parang yung dagboy nila, mga kadonatics, kung sa Bisaya pa, pinumot siyawa. Sorry for that. Alam nyo na siguro yung ibig sabihin nun. But anyway, let's go. Tawag ko dyan, tambalistay na pugita. Alam mo ba yung pugita, pagka naghahasik na yung tinta niya, pagka-itim-itim na, pagkalangsa-langsa, ayan siya. Presidente raw siya ng sa impyerno. Opo. Sino naman nagsabi na presidente si Inday Sara sa impyerno? Ito talaga gawa-gawa itong mga... Hindi kita niya tatay niya, mag-agawan sila ng tatay na pwesto doon. Opo, grabe. Diba? Subukan mo kung kayin sa aray, patunayan mo. Sige nga, gawin mo. Baka ikaw nilibing namin ng buhay. Ito yung mga tanga, mga kadonatics, na nabulag sa ayuda. Yung pananaw nila, straightforward lang talaga, mga kadonatics. Ito kasi mga matandang tanga, mga kadonatics, sinasaingan ng mga fake news ng mga loyalista at pinklawan na vloggers. Kaya mahirap talaga i-change yung utak nila. Parang naging norm na sa kanila ang pagiging loyalista, mga kadonatics, na kahit anong mangyari, kahit may bagong views, kahit pa nalantaran ang pagnanakaw ni Marcos Jr., never at never na yan silang maniniwala. Because they are deeply rooted, mga kadonatics, and it's really hard to obliterate. Well, anyway, let's go on. Gusto mo ba yun? Sa tingin niyo po, makatao po ba yun ang Hindi sinabi na niya? makatao. Normal po ba yan bilang pangalawang makatao. Yung nga nakakalungkot. Sila mag-ama. Nabudol ako niyan. Siya binoto ko, tapos ganyan ang ginawa niya. Kasi lagi po nila sinasabi, nabudol daw po. Totoo, nabudol kami mga loyalista. Mga loyalista ang totoo. Binoto namin siya para kay BBM at sa Unity. Tapos ano ginawa niya? Part of the unity, kaya lang ngayon, parang nagkaroon na kami ngayon ng hesitation Tapos sa kanya. isusumbat niya, kundi raw sa kanya, mananalo raw ba? Yes po, lagi niya marami talagang Marcos loyal. Kailan lang siya number one? Sumubukan niya tumakbo sa 2028 kung lalabas siya. Ang Duterte, kabutihan, kailan lang sumulpot? Kabutihan O kung di pa naging presidente at sinuportan ay minuon yan si Duterte, makikilala ba sila? Hindi. Tingnan yung reasoning nila, mga kadonatics. Napakababaw talaga. Kung ano lang talaga yung pinifeed sa kanila, na ito lang yung, dapat malaman nyo, ganito si Bangag Jr. Yan lang yung pinapakalat nila, mga kadonatics. Can you imagine? Dahil daw kay Amy Marcos nanalo si Tatay Digong,
At dahil kay BBM Bangag nanalo si Inday Sara Duterte, hindi ata to na sumasali sa mga rally noon mga kadonatics, kaya walang alam. Ang Marcos mulat sa pool. Talagang kilala Marcos sa na. all over the world. Kilala ang Marcos. Kilala nga sa korupsyon. Kabalastugan. And Duterte, kabute. Tapos sila naghahari-harian ngayon. Sila mag-aama, mga ano yung kampon ba ng dilim. Sa totoo lang, kampon ng dilim. Itong apple dutae na kriminal. Ilabas nila yung pera ng taong bayan. Maniwala talaga kami. Ibalik niya. Na mahal niya ang Pilipinas. Opo. Diyan mo makikita, buti nga habang maaga, nagpakilala na si Saramaw, di ba? Hindi na tayo mabubudol uli. Nabudol niya na tayo minsan, tama na. 2 beses pala ng budol ang ng Duterte. Opo, ibig sabihin po, sila ang nambudol talaga. Yes, sinabi ng pudol, hindi si PBBM. Malaking tiwala namin sa kanila before. Ngayon nawala lang na. Si Presidente, si Dutae, kahit hindi namin na piloto yan, dahil Miriam kami. Pero siya ang nanalo na presidente, idinalang namin, di ba? Ayun yun eh. Ito na sila, oh. Good morning! Ay nako. I just wish mga kadonatics na magbago pa tong mga matandang to, kasi there are less years left in them mga kadonatics, and who knows what will happen to them. So maybe there's still a small glimpse na makita nila ang katotohanan talaga. Hindi ka nila na-appreciate ang pagiging presidente ni Tatay Digong, kahit naging friend nila ni Tatay Digong si Bongbong Marcos, di ba? Ganyan sila, ewan ko anong pinakain ni Bongbong Marcos at ni Charis Pingping ko mga kadonatics, bakit ganito tong Ilocos Norte. But I'm not saying all naman mga kadonatics, kasi marami din namang mga taga Ilocos na sobrang solid sa mga Duterte. Magtanong na kayo. Magtanong na kayo. BBM forever. Naitanong na ba sa inyo? Huhukayin daw. Ay, hindi nga siya. Ay, papayag na hukayin. Hamunin niyo po ba siya? Yes! Hukayin na. Sabi ko nga, hindi lang, pwede nga lang pumatay ng tao, matagal na ang pumatay ng tao. Huwag, bawal yun. Ito lang, kaya nga eh. Tatapon na daw sa West Matagal ko na Philippines eh. ginawa. Tatapon na sa West Baka Philippines eh. ginilitan ko na rin siya ng leeg, baka nauna pa ako ng gilit ng leeg niya. Eto. Ay, nako. Di ba? Tawang-tawa ang mga loyalista nga mga kadonatics sa pinagsasabi nitong matandang ito. Ay talagang abuse mga kadonatics, pero okay lang yan sa kanila. Pag parte natin magsabi ng ganyan, ay nako, iyakan ang mga bungok. Kundi lang bawal eh. May Diyos eh. Kaya mahala ng Panginoon sa kanila. Hindi po tayo ganon katulad na iniisip ng iba. Ang mga loyalista, hindi ganun mag-isip. Hindi gaya ng mga didishit. Oh, look at that. Hindi ka mag-isip to. Look at your words. Have you watched your words? Ha? Tangang matanda. Hindi daw ganyan mag-isip, pero yung mga bunganga nyo, parang mga tae talaga, mga kadonatics, ay talagang madumi pa kaysa tae. Mga bubo wala ito. Oh. Mga saradong utak. Na ito nga kasi, Pwede, pinakamagandang ugali. Pera-pera lang sila. Kaya ganyan. Ang dami mga trolls na nakaka-stress kung ano ng mga sinasabi, binabato sa Pangulo. Nakabastusan na, below the belt. Dapat ma-actionan to ng DOJ, ng NBI. Dapat makasuhan kayo. Nananawagan kami sa inyo, DOJ, NBI. Sir Chavez, please, aksyonan nyo ang mga pangbabalahura sa ating Pangulo. Hindi nakatanggap-tanggap. Sobra na, below the belt na. Kawawa naman. So, biruin nyo mga kadonatics, hindi nila tinira ang mga Pinklawan at Dilawan na sobrang tagal na pinagmalupitan itong mga Marcoses. Dito lang sila sa mga Duterte nakafocus. Can you imagine that? Ewan ko ha. Tapos yung lahat ng mga sinasabi nila mga kadonatics ay talagang opposite sa mga sinasabi nila sa totoong buhay sa mga Duterte. At ito naman ay nangyayari sa kanilang hanay mga kadonatics, sa hanay ng mga Marcoses, yung mga aktual na sinasabi nila. Well anyway, pakinggan na lang natin si Aries. Nako,
maganda yung pinagsabi niya dito mga kadonatics. The reality mga kadonatics is very, very hard. No? Kung nasa kababa ka mga kadonatics, the law of the lowest mga kadonatics. I mean, pag nasa position ka or any government positions mga kadonatics, paldong-paldo ka. Ha? Dumadaan sa iyong pera eh. Pero pag ordinary citizen ka lang, kagaya natin, sobrang kawawa talaga. Sobrang kawawa. Paano na lang Pilipinas? Paano na lang? Eto mga kadonatics, panoorin natin yung buong video na ipinakita ni Senator Alan Cayetano nung kahapon mga kadonatics. Okay? Patungkol sa nangyaring bugbugan sa Senado. Pero putol-putol eh. No? Hindi talaga makita. Eto mga kadonatics, maganda yung quality. Okay? Puo. At eto, ewan ko, hindi pinost ng ABS-CBN, tayo na lang magpakalat nito mga kadonatics. Well, GMA, any stations mga kadonatics, social media, hindi i-shared or post ito mga kadonatics. Anong meron? Di ba? Ang palaging nasa post nila ang Senator Batong de la Rosa, aarestuhin na. Kaya galit na galit si Senator Alan Cayetano at ang majority mga kadonatics na sinabihan silang stage daw ang nangyari. Wala daw pag-aresto, walang paglusob na nangyari. Dahil nakita nila ang video na ito mga kadonatics. While the minority, walang sinasabi nito. Hindi nila kinapundima. They are just telling na, bumaba na ang dignidad ng Senado. But not pointing to this specific incident mga kadonatics, which we're about to watch. Ito. Share natin ito mga kadonatics kasi, you know, never itong binalita sa mga mainstream media. Anong kasalanan ko? Sumunod lang ako sa utos, sir. Ilabas mo kamay ko! Labas! Aray ko! Aray ko, hindi ako makahinga! Pastilana. Ilabas mo kasi kamay mo! Ilabas mo! Hindi ako makahinga! Ilabas mo! May sakit ako! May sakit! Tama na po! Ganyan katindi ang NBI mga kadonatics. Can you imagine? Ilang araw lang nung pagkatapos nilagay si Matibag dyan, nasira agad yung NBI. Ngayon ang DOJ, sira-sira din. DILG, lahat ng mga ahensya ng gobyerno ng kanyang sira. Dahil sa ginagawa nitong si Bangag na taka na lang ang bakit. Kumawa tayo ng ano! Pangina nyo! Kumawa tayo ng ano mong pendik! Pilit pa ina-aresto. Tingnan nyo mga NBI yan. Pilit pa ina-aresto kahit nakadapa na. Yan. Grabe. Sobrang kapal talaga. Tapos sabi nila walang paglusog na nangyari. Bugbog na ang isang usaa. Imagine that, ganyan katindi ang NBI, ganyan kasi numaling sila mga kadonatics. Galit na galit si Senator Alan Cayetano eh. Yung mga, tingnan nyo naman paano, ay nako. Pasko na. Walang yung mga NBI talaga. You know, sa investigation noon ay grabe, saludo tayo sa NBI mga kadonatics. Talagang grabe yung reputasyon nila patungkol sa mga investigasyon. You know, pag hindi kaya ng PNP mga kadonatics, sila ang mag-take over ay talaga maganda ang resulta. Pero ngayon nawala yung buong respeto ko talaga, like really. Pagkatapos na ilagay si Matibag, nawala talaga mga kadonatics. Sobra. And I believe Huwag ka magpanik! Huwag ka magpanik! Huwag ka magpanik! Kanina ko hinugot, Atty. Sino sila? Taga-NBA kayo? Atty. Hindi sir, relax lang. Atty. Sir, taga-NBA po kayo? May sakit po yan. Opo, sige po. Taga-NBA kayo? Baka yan mayroon pa po paano, ha? Hindi ako makahinga. kasi mami Relax sir, ka lang, si relax, NBI nga relax, talaga. relax. Taga-NBA ba kayo? Attorney Bago mo to? Makahinga. Huwag ka magpanik, huwag ka magpanik. Huwag ka magpanik. Huwag ka magpanik.
ba yan? Sino po yun? Sino nyo? Taga-usayan, kinukuha nila. Hindi ko alam sino yung kumukuha. Oo. So anong, Isa alam niyo po, sumagot. Anyway, mga kadonatics, ginagawa ng USAA, i-secure yung Senado, pero ito, look at anong ginawa ng NBI. Sinira nila yung dignidad nila na for so many years, mga kadonatics, pinalagaan nila. Bongbong Marcos, saludo kami sa iyo. Hindi lang ang mga ahensya ng Pilipinas ang sinira mo, kundi buong Pilipinas talaga. Hindi ko alam bakit niya kinukuha. Sir, taga saan ba kayo? Ay, buti nila nakalabas siya. Ginagawa ko lang naman yung trabaho ko. Bakit ginawa siya? Ayan. So, ano? Kaya mga kadonatics, nung si Retired General Aplaska ang itinalaga after this incident, mga kadonatics, dangerous yung gawin ng Binuhat ko din ako. kung nagpaputok man siya, a warning shot, mga kadonatics, I totally will defend mga Hinarang ko po yung katawan ko doon sa may pintuan po. Hanggang nakita ko si... One of our lawyers, ma'am, Nakita ko si Atty. Bahmon. Sabi ko, hindi ako Hindi ako iwan. 100% mga kadonatics na sinusuportaan ko yung ginawa ni General Aplaska. Kasi alam niya na mga kadonatics kung anong nangyari sa USAA. Binugbog, pilit na ipasok sa kotse, mga kadonatics. Kaya nagpaputok talaga siya. Alam niya yung reputasyon ng NBI. Andun sila para lumusob talaga at arrestuin si Senator Bato de la Rosa. Kaya nga nakalimutan lang natin ngayon, mga kadonatics, yung sinabi ni Senator Amy Marcos na ang kapatid niya ang nag-utos nito na kahit sinong masagasaan o mamatay, walang pakialam basta ma-aresto si Senator Bato de la Rosa. Ngayon, hindi parang tumahimik niyang issue na yan yung sinabi ni Senator Amy, pero dapat imbestigahan sana yun, mga kadonatics. The problem is, mga kadonatics, lahat ng mga investigasyon patungkol sa presidente ay hindi yan nila kina-cover, hindi nila ini-entertain, mga kadonatics. Kaya wala tayong magawa ngayon, kundi let's just hope and pray and pray and pray. Thank you so much, mga kadonatics. Comment down below at babasahin natin yan. Don't forget to like and subscribe. God bless you, mga kadonatics. Ingat palagi. Bye-bye.